Pambihira naman, oh. Nagbibig ng... Hello. Pambihira ka naman, oh. Welcome ulit, no? Bago kami magsimula, no? So, gagawa tayo ng sinasabing look back of the week. Tantaratan! Ang Denmark, no, nagbigay isang look back sa Denmark ay nagbigay ng speech si dating Prime Minister Lars Løkke Rasmussen tungkol sa sinasabi ng incumbing president ng US na si Trump na gusto nilang kunin ang Greenland. Magiging 52nd state daw ang Greenland, pare. Ng US. Siyempre. Wish na yun. Ano yun eh? Hindi mo maiiwasan. Magiging Amerika yun. And according to the grapevines, mga narinig ko lang mga chismaks, ano? Sabi, nung pumunta raw si J.D. Vance para magbigay ng speech sa Greenland at tinanong ko sinong gustong mag-host sa kanya ng mga Greenlander, walang tumanggap. At meron silang bagong cup na binibenta, nakasulat, Make America Go Away. Tumaas ang sales sa Greenland. At dumami ang mga international orders from Norway and Denmark. Holy crap. So, yeah. Ito pa rin sinabi ng China, tol. Yung interview sa China. Sabi yata, hindi ko alam kung anong posisyon ng lalaki sa China eh. Mataas din yung posisyon niya. Sabi nga, nobody's worried about that president. Isa pang look back of the week. Suntukan sa Boso Antipolo. Naku, nagkabarilan, men. Nagkabarilan? Kala ko nagkabusuhan. Dahil daw sa gitgitan. Minsan ang babaw no? Parang nagkagipitan lang kayo, namatay ka. Hindi ka naman nabangga. Kinuyog kasi daw yung naka-coach tol eh. Kasi daw kamote driver yata yung anak ng sumbong sa tatay. Sayote daw eh. Sabaw daw mag-drive eh. Nagbi-blink to the right, nag-overhaul sa Venstra. Putang ina yun. Antipaklong. Ano ba rin ngayon medyo nakakapanginayang. No? Hindi ka naman nabangga. Hindi ka na-aksidente. Pero ang ginawa nyo, inabangan nyo yung may-ari ng kotse, pinagtulungan nyo, nabaril tuloy tatay mo. Namatay na ba yun? Namatay like 3 days ago. Yeah. Nabaril din yung asawa niya yata, Chong eh. Puta pare, yun yung unang tinamaan eh. Pag yung unang niyang binaril, tinamaan yung asawa niya, tapos binaril niya pa ng 4 na beses ngayon yung lalaki. Shit, man. Ngayon ano yan, pre? Ang dali nang bumaril na lang ang tao kaysa makipagsuntukan and live another day, di ba? Pero doon mo makikita na yung alam mo yung feeling ko mentality natin sa Pilipino, yung we have to save face. Alam mo yun? Nung panahon ng mga Japanese, pare, nag-harakiri yung mga tao. Sa Pilipinas, nagbabarilan sila. Alam mo yun, yung nagkaangat lang kayo. Isipin mo pag nakabaril ka ng tao, nakapatay ka ng tao, sabi mo lang makabaril ka, attempted murder na yun. Kukulang mo yung sarili mo para doon sa gano'n lang sa init ng ulo mo. Tatapon mo yung future mo. Yun na nga. I guess it kinda makes sense kung ang dating parang, alam mo yun, yung matanda ka na, tapos you're just out for vengeance, diba? Okay lang sana kung siguro. Okay lang sana kung bigyan feeling mo na threaten yung boy mo, nag-jumps ng kutsilyo, kakasaftakin ka, diba? Yeah, in a sense, pero tapos binunutan mo ng baril, diba? Pero nagsusuntukan lang kayo. Hindi ginulpihan ka eh. Ano yata pre, pinagtulungan kasi marami kasi kinuyog kasi siya, Chong. Kaya. Pero ang problema kasi nun, pre, hindi mo maiaano yun yung pagkakaalam ko lang sa batas, hindi mo siya pwedeng sabihin na self-defense kasi overkill yung ginawa mo eh. Binaril mo ng 4 na beses yung lalaki. Una, nabaril mo asawa mo. Binaril mo ng 4 na beses yung lalaki. Tapos bumaril ka pa ng ilang beses pa. Kumbaga may intent to kill ka talaga. Kumbaga hindi yung to stop kasi parang ang self-defense parang something na life-threatening. Bagsak na, hindi ka na Pinutukan niya pa para bagsak eh. Sa the moment na bumagsak na yung tao, hindi mo na binaril ulit. Okay yun kasi yun nga eh. Kaya mo lang kasi gusto mo i-stop yung threat sa buhay mo, diba?
Yung aggressiveness na tinatanggap mo. Kung magdadala ka rin ng weapon, ba't di ka lang magdala tol yung electric shock lang? Sabihin ni Kuya Kai. Bigla na bumabagsak. Yung okay lang, yung RPG. O kaya yung beanbag yung laman. Sabi ni Jake, RPG to. Putang ina. Kala ko yung sasabihin ni Kuya Kai eh. Dapat kinasama yung RPG eh. Tags. Just bazooka a man today at Skiwa. Today in man explodil. A man from scale. Teka lang, kuha pa lang drinks ha. Kuha pa, teka lang. Which eventually killed him at the same time. The last words of the man who's known as Jake was, I kill you? No. I kill me. And you. Isipin mo, RPG, inalabas mo, tol. Tangina, national threat na yun, men. Tol, walang tapang-tapang sa iba. May naglabas ng RPG. Lahat yun takbuhan, tol. Putang ina. Effective yung shotgun yun, pre. Pero ibig sabihin ko, tol, ibig magdala ka ng barrel na live rounds. Magdala kayo, yung, di ba, alam ko may barrel na nabibili, yung ang beanbags yung loob eh. Ay, yung ginagamit sa mga, ano tawag ito? Yung ginagamit sa mga consulate at saka sa mga embassy. Ay, yung pang-stun lang ng tao, yung hindi ka papatay, di ba? Masakit pa rin yun. Knock-out ka pa rin yun, alam mo yun? At least hindi ka nakapatay ng tao, di ba? Nakakita ko nun, yung ginagamit sa mga riot police, ginagamit rin sa mga embassy. Yeah. Pagka meron parang level 1 threat, yun yung pang ano nila, pang disarma, ika nga. Yeah, di ba? Hindi ka makakapatay ng tao. Na-immobilize mo lang sila, di ba? Pero you gotta be quick din, kasi pag na-knockout mo yun, kaya mo rin yung talikan na yun. Feeling ko rin kasi pre, bukod dun sa parang false sense of pride, parang ano rin yan false sense of courage pag may baril ka talaga. Kaya siyempre medyo mayabang ka sa team mo, may dala ka na Pero yun nga yung mali dun, di ba? Kailangan magbanda sa Pilipinas ng baril yun, parang nagiging US ang dati. Hindi man next time magdadala din sa school niya. Hindi naman naalala ko nung college days, meron akong kakilala. Hindi ko napapangalanan tol dahil kami nito, good friends kami nito. Pero nagdadala ng baril sa school eh. Ano yan pare, binabrandish niya yan pag kunwari nasa kami yung, diba yung ewan ko nabuta mo yun sa Pilipinas, yung mga gasoline station unang panahon, naglalagay sila ng kubo. Yeah. Kubo, pwede kang uminom pare. Alam ko, malas yan sa Select eh. Select, yeah. Tapos, yung, alam mo yun, hindi naman siya tinitingnan tol. Alam ko di naman siya tinitingnan pero yung nadaanan lang siya ng tingin. Biglang nagtago. Kaya nga kasi kargado nga, di ba? So nagkakaroon ka ng parang sense of arrogancy, di ba? Yeah. Ang alam ko yung last time nagwala siya. Tumawag kami sa tito niya. Sobrang visit ng tito niya. Kinuha yung baril tapos pinalo sa kanya. Putang ina. Pero tinanggal muna yung bala pa. Tinanggal muna yung bala. Pagtanggal ng bala, ginawakan siya sa may bato. Pagkawak sa bato, pinalo sa mukha niya yung baril. Putang ina. Sabi ng tito, alam mo Happy New Year, pag nakulong ka rito, Happy New Year. God nyo to. Kumuha ng pulutan, Ang tol. Masaya lang ako, Masaya lang ako. Isa pang pare. Isa pang look back of the week. Jed's Resort. Grupo, nagsuntukan. Jed's Resort, pare. Pero hindi ko alam yung scope ng istorya, pero parang may nagkainitan yung dalawang lalaki. Yung isang lalaki palapit siya, susuntok siya. Yung lalaki umaatras, parang hindi ko alam, parang lalaban din siya dahil paglapit sa kanya, sinapak niya kaagad sa mukha. Ganyan talaga tayo mga Pinoy, no? Talagang mainiti yung mga ulo natin. Hindi ko maintindihan. Ginagawa lang natin pag tayo. Pag kuwari anak ni Mayor, si Kapitan,
Pulis, hindi tayo pumapalag. Ibang usapan na yan. Pag congressman, mga ganon, no? Hindi tayo pumapalag, pero siga tayo sa isa't isa. Hindi ko naintindihan, no? Scroll muna tayo. Kapalaga mo si congressman, baka gusto mo mag-disappear ng bigla. Cheers. Cheers, pare. Social na ba yung siya doon? Nakaway ng putang na. Wala daw whiskey Pero, pasalamatan natin si Kuya Kai dahil siya ang nagbigay sa atin ng topic for tonight. Ang topic for tonight is finding your passion, pare. Finding your passion, Jake. Go. Ginawa mong game show eh. Sinagalit ka sa mo. Diba? Who wants to be a millionaire? Okay, Jake, meron ka ng 30 segundo para sumagot. Go, Jake. Mag-gamitin yung lifeline mo. Gamitin ko po yung lifeline ko. Joe Negativo, gagamitin ko po yung lifeline ko. Kring, natawagan ko tropa ko si El Kaio. Sige, tol. Ano ba yung tanong mo, pre? Ano ba yan? Joe, may tinatanong sa akin yung host ng Who Wants to Be a Millionaire. Sino yung pinakakupal na presidente sa buong history ng Pinas? Pinakakupal na presidente, pare. Nung unang panahon, meron isang sinaunang presidente sa South America. Ang pangalan niya, pare, si Pinochet. Pinochet? Mukhang yun. Pinochet, pare. Mukhang malupit yun. Tol, galit na galit daw ang mga Amerikano nung tinatry silang ibagsak ng mga terorista. Pero in the same manner, ganun ginawa ng Amerika nun sa South America, pare. Hindi ko matandaan kung Chile ba o Argentina ba sa South American president to, pare. Napaka-tyrannical, men. Forgot ko ng first name niya, si Pinochet. Pinochet? Ano yung last name? Yung ngayon last name, pare. Si Pinochet. Hindi ba Bog? Pinachembog. Alvin. Si Alvin, pare. Alvin Pinachembog. Hindi ba Pinachembog? Ano yan, pre? Para siyang, alam mo yung mga forever president ng isang bansa, tumatagal ng 38 years ang termino, hindi sa apat lang. Yun yung tol. Yung anak mo, nag-anak na, nag-apo ka na, siya pa rin yung putang na yan. Pre, ewan ko kilala yung Pineda, no? Yung sa norte, pare. Taga Pampanga. Ewan kung kilala ni Kai yun. Sino? Mga Pineda. Wag na. Baka po, assassinate po tayo. Wala po yun. Never mind. Magagaling sila. Huwag na like and subscribe. Never. Finding your passion, nagustuhan ko tong subject na to kasi napaka-introspective. Kumaga mapapaisip ka. Kumaga sa buhay ng maraming tao, pare, madalang ka makakita talaga ng tao na ginawa nila yung passion nila. Hindi nila inisip ang pera at success, pero at the end of the day, nakuha nila lahat yun. Alam mo yan? Totoo yun. Kumbaga sa buhay, yun yung problema yun. Lagi kang nagko-compromise lagi sa buhay mo dahil meron kang minsan binabayaran, may pamilya kang binubuhay, may mga anak kang pinag-aaral. Hanggang sa nakakalimutan mo na pare na parang parte ng question of life, pare. Kung ano pa talaga yung purpose mo dito. Di ba? Yan yun eh. Kaya maganda tong subject na to. Kaya ikaw, Jake, ano ang introspectiveness mo introspection mo sa finding your ang bobo yun, introspectiveness. Parang natakal na yata natin to dati, pero pero sandali lang natin kinahalo, bro. Parang passions like besides sa family, di ba? Syempre, that's given. Passion ko. Tol, yung family, wala kang choice.
Like and subscribe, guys. Passion ko basketball. Basketball. Parang gusto ko mag-coach. Or itong YouTube channel natin. And ano pa ba? I don't know. To be honest, I really don't think about it so much. Mata ka ba wala kang parang patawag doon. Yung talagang nag-burn ka na gawin. Gusto mo dati pumunta ng Japan para maging porn star pero na-fill out na yung like and subscribe. Ang dami natin like and subscribe ngayon. Wala pang 20 minutes yung pat. Talagang ang dami ng like and subscribe kagad. Ikaw meron ka bang ganun? Parang nung bata kayo, parang, oh shit man, I could actually do this eh. Pero hindi siya parang pwedeng bumuhay ng sarili ka. Yung pag-drawing ko, tol. Kasi at one point, parang gumaling ako, di ba? Natuto na mag-shadowing. So, ikaw na lang ako ulit eh. Yeah. Diba? Pero parang isip ko, nakikita pa ng pera to. Diba? Ano ka ba? Meron ka bang linya ng art na gusto mo talagang i-pursue? Parang gusto mong gusto mo parang comics, tol. Parang X-Men, ganun. Manga. Yeah. Okay. Tapos nung napanood ko yung Ninja Scroll, gusto ko yung drawing ng Ninja Scroll eh. Ang bangis naman, parang Ninja Scroll. Yeah, di ba? Sabi ko, tangin, ibang style naman ng ibang style ng drawing. First time ko talaga nakita ng anime. Tapos dumating na sila Yu Yu Hakusho, sila Eugene, di ba? Dragon Ball. So parang sabi ko, parang gusto kong ganitong style din. Parang kasi yung dating drawing ko, parang masyadong Americanized eh. Parang nakikita ko sa X-Men comics sa text. Dati sa Pilipinas may text. Ganong classic, doon ako na-inspire eh. Pero nakita ko yung Japanese style ng pag-drawing ng cartoons, di ba? Sabi ko, that's fucking nice. Yung mata, iba, no? Hindi sa katuloy yung sizes, di ba? Isip mo, merong character doon sa Ninja Scroll. Ang laki, tapos kalaban niya, babae, ang lit, di ba? Parang match lang sila. Even lang yung ano na. Alam mo bakit mo nagustuhan yung Ninja Scroll? May sex scene doon eh. May bintan. Pinapanood ko yung kasama ng grupo tol, biglang naging awkward silence yung nangyari yung sex scene, di ba? Kasi hindi namin alam tol, surprise sa amin lahat. Puta, nirape siya ng malaking malaking lalaki. Nirape ng kapre. Gawa pala sa poison yung katawan niya. Sa poison yung babae, patay tuloy si Gago, man. Umaknyak niya. Gusto ko yung kasi si Ginbei. Yun yung pangalan ng ninja, di ba? I think so. Tapos ang fighting style niya hindi ganun kagaling. Actually lagi nga siya nagugulpe. Yung pag nananalo siya parang out of swerte lang. Out of luck. Hindi siya ganun kagaling when it comes to combat eh. Yun yung nagustuhan ko eh. Parang lagi yung odds niya laging hindi pabor sa kanya. Wala siyang special power. Hindi ko walang alam silbi yung throwing stars niya. Yung sword niya minsan hindi pa effective na nakakakat dahil gawa sa bato yung kalaban niya. Tapos yung huling kalaban niya, immortal. Tangina ng wine to, man. Hindi ko pinapanood ni Basti, nakalimutan ko anong pangalan nun tol. Ang naman, Chong, merong character doon. Ang fighting style niya, Wing Chun, parang si Ip Man. Tapos ginawang anime. Putang lupit tingnan tol, man. Alam mo pre yung solo leveling? Yeah, yung solo leveling, alam mo. Nakasombrero, yeah. Alam niyo yung solo leveling? Song Jin-woo! Song Jin-woo! Ang lupit nun, Chong, men. Tangina. Hindi ko pa napapanood. Nako, si Kuya Dean. Kaya mo panoorin mo yun. Si Kuya Dean. Tinapos na yun yung makakasama natin yun. Magpunta dito. Season 3 na si paring Dean. Wala pa Chong, yung season 2 kakatapos lang. Okay. Tinanood ko yung buong recap niya. Ano pala siya? Manhwa? Korean manhwa? Yeah. Tapos din, Japanese company ang gumawa ng manga itself. Parang gusto ko yung storya kasi, parang, ang dating yung level ng powers niya sa paglaban sa monsters. Parang naka-bracket lang siya na hindi ka natataas nun. Tapos, for some reason, na overcome niya yun, parang siyang si Neo, pare.
ng The Matrix. Exactly. Parang ganon. Parang Neo. Parang Hunter Parang x The Hunter. Chosen One. Kulang ng Ang nagustuhan ko sa kanya, hindi siya 100% good guy. Yeah. Mapatay din Ano siya. meron siyang hidden anger na hindi mo dahil basta nabully siya nung bata siya. Hinipuan ba siya ng tito niya? Hindi natin alam eh. Patay tayo dyan. Hopefully yung gumawa nung manual na magpaliwanag siya. Yung karakter mo ba hinipuan siya ng tito niya? Pero nagustuhan ko siya. Yung? Dandada. Na Paris. Yung season 1 yan, isa sa pinaka-weird kong napanood. Like and subscribe, guys. Like and subscribe. Isa sa pinaka-weird kong napanood. Bakit? Dahil basta nahipuan ang tito niya. Yeah, kailangan natin mention yun eh. We have to. Yeah. Shoutout sa tito niya kayo nangahawak ng Bebird. Nakakatawa pag sinasabi mong Bebird, pre. What the fuck, man? Pero yung Dandada kasi, kaya medyo hindi ko tinapos season 2. Masyado, para siyang Rick and Morty na malabong yung story. Kasi tungkol sa alien at sa ghost eh. Tapos bigla puta na sinaniban yung isa. Yung isa naman parang nagkaroon na kakaibang. Hindi ko talaga hindi ko Nakuha yung betlog niya eh. Kinuha ng granny, di ba? Butangin na yung gano'n. Hindi nga. Sabi raw nila, habang tumatagal, gumaganda raw yung kwento nun. Ng Dandada. Yeah, nung una rin, parang I just sit through it. Kasi putangin na okay ito, bandang huli, di ba? Pero nung bata ka, na-imagine mo ba sarili mo yung parang yung nagde-daydream ka na, okay, ito yung gagawin kong comic books, magkakaroon ako ng ganito karaming readers tsaka fans. Nung nagpa-practice ka na mag-drawing? Hindi yun, Chong, actually. Alam mo, yung drawing, parang, it's like, passion ko mag-drawing, pero is more, mas nag-fall siya into hobby. Pero kung yung, pag nagdi-daydream ako, tol, I'm like Dominic Toretto, alam mo yun. Diba, nung bata ako, yung alam kong kumalikot ng kotse, alam kong pagandahin yung kotse, di ba? Alam mo yun? Kasi lagi, may nakatengang kotse sa bahay namin, tol, yung dad ko never finish yung pag-build niya nung Camaro, 1972 Camaro niya. May Camaro kayo? Yeah, tol. Dad mo? Okay. Hindi, mayaman, tol, nabila lang yun sa ano. Dati sa Angeles kasi 'di ba maraming Amerikano nagdala ng mga kotse nila. Tapos inaano niya, binibuild up niya na lang nung nabili niya yun, tol. Pinalitan niya ng Edelbrock yung V8. Na engine niya. Kaya pinalitan niya kasi hindi niya natapos, 'di ba? Kasi nagkasakit na airpads ko, ano man. Okay yung coaching yun, tol, man. Kaso dati natatanong ako madali mag-overheat kasi maliit yung radiator niya. Oo. Diba? Ang lakas kumain ng gasolinan, diba? Saka pawis. Ayun, tol. Saka tol, pawis steering yun, hindi power steering, man. Pawis? Pawis. Ina mo ka. Parang tractor, ang bigat ng putsang gano'n. Ang ingay nun, pare, D8. Meron ako nakita niya ng 50 pesos. Brum, 50 pesos. Meron ako nakita niya Mustang dito. Lagas ka dun. Yung buong sasakyan, siya lang talaga yung maingay. Parang alam mo yun, pare, yung kunwari, yung lasing na lasing kayo, tapos meron akong kaibigan na hindi mo maagaw yung microphone. Yeah. Yung superstar video ko nyo. Ganun, Rex, no kaibigan. Nung bata ako, tol, gusto ko yung magano kasing kotse, maingay, pero ngayon malaki na ako. Gusto kong kotse, alam mo yung discreet, yung silent killer. Tesla. Kala mo family car pero putang na kangkang sa kotse, di ba? That's why I like Porsches. Tesla, kasi mga Porsche mukhang simple lang tol eh. Magkakamukha sila, di ba? Tesla, pre. Hindi ba lang talaga kung ito yung mabilis o hindi. Yung makina yung parang tunog, parang tunog Knight Rider.
pagka umaandar. Parang tunog parang siyang mini version ng engine ng eroplano. Gumaandar. Stoda. Oh, yun nga yun, Tod. Yung linya ng mga tricycle driver. Stoda. Di ba Stoda? Hindi meron ganun. I just forgot na lagi ko nakikita yun, parang Knight Rider yung tunog. Kotse talaga, Tol? Kotse talaga siya, pare. Dito sa Denmark mo nakita? Ano, sa Pilipinas ko ito nakita. Kasi nakita ko ito nung bago-bago yung BGC. Baka hindi pa talaga siya BGC. Baka Trans-Am yan, Chong. Pwede rin. Trans-Am yung parang pati yung bubong. Yeah. Trans-Am yun. Mukha siyang kamukha niya yung Back to the Future na kotse, pare. Baka DeLorean. Hindi siya DeLorean, pare. Iba yung DeLorean. May distinct na itsura ng DeLorean. Mukha lang siyang DeLorean. Pero alam mo, para pak na siya na early 90s na kotse. Ewan ko, pwede rin maging Mitsubishi Galant. Putang ina, hindi ko alam. So, Jake, finding your passion, pare. Tikol. Tikol? Tikol. Ang pagluluto minsan, Chong. Pag may passion ako magluto, Tol, pero pag yung gusto ko lang yung gusto parang magluluto ako para sa pamilya ko. Okay lang yun, di ba? Pero yung parang gagawin mong business, parang I feel like ang daming trabaho, pre. Di ba? Yeah, parang alam mo yun, parang ayoko siyang gawin work kasi gusto ko kasi magluto kasi sometimes it calms me down, di ba? Isa mo muna to, hintayin mo na 5 minutes. Isa muna to, lagyan mo konting oregano, whatsoever. Ako, di ko lang, pag nagluto ako, parang automatic na sa akin, di ko na iniisip. Parang natural na lang sa akin. Kaya parang hindi na siya hobby. Hindi ko na siya nagiging hobby. Yan, ang tanong ko, Jake, yun ba yung gusto mong gawin ng bata? Ano yung parang gusto mong gawin? Ito nga ito yung kwento Si mama nandito, no? Sabi niya, kaya palanak pa na yung kaldero yung inaano mo yung nilalaro mo ng bata ka Magiging chef ka pala. Sabi ko kay mama, baka wala kasi tayong pera noon, kaya kaldero lang yung niluluto ko, hindi ibig sabihin na magiging chef ako. Tsaka yun yung nakita kong parang parang yung nakikita kong pinakamadaling trabaho pag siyempre di ako marunong mag-Danish, diba, dati. So, yung parang inisip ko na parang di ko kailangan masyado magsalita dito, ganyan. Yung ginawa ko. Kumbaga, pace po lang ang kailangan mo. Kailangan ba naman yung Jake? Kailangan dumating? 2013? 14? Okay. Yun din yung advantage kasi nung dumating dito sila kayo. Kung sa bata sila, yung French with Filipino and Danish. Madali sa kanila Nung dumating tayo, Jake, matanda na tayo. Kumbaga, napansin ko dito, ang transition ng friendship ng mga tao, nagsisimula sa bata Pag matanda na, may hirapan ka medyo pumasok sa circle of friends nila So, inaisip ko lang, Tol, na kaya rin ako natuto kagad siguro na parang bilis din nakaka-catch up din sa Danish. So, ang kilala ko ng Danish na Pilipino sa classroom ko, isuutin ko lang. So, mapapwersa akong mag-Danish, di ba? Yeah. So, marami ko nagamit yung mga network ko. Siyempre, alam mo nung tumakin ako. Minsan may mga classmates ako nung nasa night grade ako. Nakita ko nagtatrabaho ako sa co-op. Pero tama ka dun. Yung transition ng pag-friendship, parang hirap pumasok sa grupo ngayon kasi may parang set in the ways ka, di ba? Kasi pag kumara yung grupo nila, puta ka, mga 15 years na sila magkaibigan, bigla kang dumating, puta, ano ka sisingit doon, men. Pero naman sila, welcoming naman sila, not to the point na parang, okay, pwede ka pwede ka punta ka sa bahay. Hindi sila ganun. Medyo sila, kumbaga parang mahabang kilalanan, Depende, di ba? Tsaka pag bago ka nga kahit naman siguro sa ibang bansa
Parang talagang kailangan pa rin muna ng network kung bago ka sa isang lugar dahil parang makakilala ka na makakilala ka ng iba na may same interest Lapit ka as na konti you. sa mic, Jake. Parang network, di ba? Kailangan mo ng network pag bago ka dito. Yun talaga importante. Yun na nga. Doon din ako nahirapan nung una. Ang una ko naging kaibigan dito, hindi pa Dane, taga England. So parehas kami nakakapasal sa lingwahe. Yung una ko naging kaibigan dito. Tapos, sumunod. Hindi kasi tapos puro mga Pinoy. Alam mo yun. Tapos natuto na lang ako magdane nung napuwersa ako dahil nagkaanak ako eh. Dahil yung anak kong babae, never namang natuto mag-Tagalog eh. Nakakaintindi pero ayaw niya mag-try. Nakakaintindi siya, di ba? Lalo na pagka pinapagalitan tapos namumura, lalo nakakaintindi. Pero nga, yung kagaya rin ni Kai, no? Nung bata ako, meron din akong fascination sa drawing. Pagka minsan yung nagkakaroon ako ng daydream na ano kaya ang itsura ng kwentong Pinoy in an international stage. Alam mo parang yung Pedro Pinduco, pre. Nung unang panahon, comics yun eh. Pedro Pinduco, yung ba yun si Yung ba yun si Robin? Hindi. Ang unang ng pare, si Ramon Zamora. Ang unang gumanap ng live action. Hindi, pero si Robin ba yun? Si Jano Gibbs. Jano Gibbs pare, yung pinakasikat. Iba pala yung ano ba yung show ni Robin? Kasi mayroon din si show ni si Robin na parang comics din daw dati, yung Joaquin Bordado ba yun? Something? Ang unang Joaquin Bordado pare si Ramon Ramon Revilla pare. Senior, di ba? Tatuan siya, nabubuhay yung mga tattoo niya, parang gano'n. Alam ko lang napag si Nardong Putik, di ba? May antingin din. Yeah. Ano yung kumakain ng bala pare? Yeah. Ang lang yan. Ginagawa akong mani ang bala. Baka panay ang nguya mo eh. Panay ang nguya mo eh. Bala ba yan o mani talaga? Nung bata ako, yung gusto kong gumawa ng comics, meron akong gustong story ito. Alam mo, ako yung passion ko sa basically kay Black Panther. Pero this time, di ba nung maunang bago pa tayo punta ng kinorganize ng mga Spaniards, may mga sultan tayo eh. Sila Lapu-Lapu, mga ganyan, di ba? Yeah. Inisip ko tol, yung Pilipinas, parang may mga malaking founding families na ganun, di ba? 6 na peraso. Tapos tol, parang Black Panther Act, may mga sultan sila. Tapos ang yung hero mo tol, magiging parang Philippine na Lawin. Kala ko gagawin mo parang Game of Thrones eh. Hindi, tol, parang Philippine na Lawin. Para magpatay. Tapos yung leader tol, nagpupunta sa iba-ibang tribe, di ba? Nag-circulate. May isang gustong sumira ng harmony na yun para mabawi ulit. Gandang story yan tol. Gawin mo parang gawin mo parang myth ang mythological na bida mo si Bernardo Caprio pare. Yun yung parang Black Panther version mo. Black Panther tumatakbo tapos may kukos. Si Bernardo mahawak ng microphone pare ganyan no. Ganyan, dalawang kamay. Oh. Hey, Cosme. Like and subscribe. Cosme, yan ka na naman. Kasama na yung mga ipis na yan. Si Bernardo. Walang balakang. Ang baho-baho mo, Cosme. Kasama naman yung mga ipis dyan. Ang inalapit ng paborito niya tawa doon. Ay, naku, wala akong panahon makipag-usap sa babaeng walang balakang. Yung matangkad yun eh. Yung pangalan ng babaeng yun. Si Cynthia Stal. Hindi ba si Cynthia Lopez? From being na yung isa sa pinakamagaling na theater actress, parang nawala sa sarili. Lahat naman. Actually, nanalo siyang parang city councilor. Yun ang pagkakaalam ko pagkatapos ng Home Along the Riles. Tapos,
for some reason, parang nagkaroon siya ng, hindi ko alam kung manic episode na kung ano lumalabas yung video niya. Tapos one time may interview siya ni Julius Babaw, dinala siya sa apartment niya. Pag dala sa apartment niya, hobby niya raw yun ng panahon ng COVID na gumagawa siya ng sarili niyang COVID vaccine. Okay. Pero hindi siya qualified na pharmacist, pare. And at any level, Lupit. Hindi nga pharmacist, ano ba tawag? Pharmacopoeia? Ano ba tawag doon? Yung gumagawa ng gamot. Taga Colombia. Chemist. Chemist yan. Pharmacologist yata tawag doon. Walter White ang tawag doon, tol. Pharmacologist? Hindi ba sakit yun? Pare, yun yung yun yung tumutubo sa balat mo tapos makatol. May pharmacologist. That sounds dangerous. Pwede rin yung pare yung tumor na tumubo sa sa baga mo. According dito sa sa X-ray mo, may pharmacologist. Ang gamot dyan, triple bypass daw. Skol. Mamaya na ako kuha. Sige, minum lang kayo dyan. So isa pang fascination ko nun, pare. Kasi dito ako naniwala, no? Yung commercial niya ni Michael Jordan, yung parang yung sinabi niya yung man cannot fly, parang yung dinify niya raw yung science. Tapos meron isang skateboarder, ang pangalan niya si Simon Aga. Isa sa pinakamataas na gumagawa ng ollie sa skateboard. Doon ako na-amaze na pwede mong gawin yun gamit ang skateboard. Doon parang yun yung parang naging second passion ko nung high school days. Nag-skateboard ka ba, pre? Hindi seryoso dahil takot ako sa inyo. Ako rin, nag-skateboard ako high school. Pero inabutan ko sila. Summer or two, nag-skateboard din ako sa pinsan ko. Napalig ko si Rodney Mullen Pare, isa sa pinakamagaling ng ng 80s and 90s, pare, yung street style. Siya ba yung... Siya nag-invento ng ollie. He's credited for a lot of tricks. Siya ba yung may autograph shoes na Vans na yellow? Siya ba yun? I think so, yeah. I think so. O si Caballero or something. Si Steve Caballero. Oo, Steve Caballero yata yung Vans. Sa kanila. Si Steve Caballero naman, sumikat siya kasi siya yung isa sa mga pioneer ng mga parang street style skateboarding. Yung mga extreme. Kaya sa kanya sa mga hindi nakakaalam, alam niyo yung half cab na band. Kay Steve Caballero yun, kaya half Caballero ika nga. Dahil yung high cut, gagawin niya pare, gugupitin niya. Yung pinakamataas hanggang sa maging mid cut na lang yung sapatos. Sabi naman, puta, useless padala nga namin ng high cut, gagawa na lang kami ng mid cut para siya pangangalanan namin half cab. Ano ba yung pag goofy ba? Pag goofy ba yung right mo yung pang pitik o left? Ano ba pag left yung pang pitik? Kasi ako left yung pang pitik ko eh. Hindi ka goofy ba? Regular ka. Regular ako. Tapos goofy yung right. Ako goofy ako eh. Ako rin eh. Yun yung parang... Mas kaya kong i-balance pag yung left ko nakatukod, right ko pantulak eh. Yung kasi parang dominant side mo eh, yung right. Yeah, exactly. Parang mas gusto ko ipantulak yun. Kasi yung left naman, isi-switch mo lang yung weight mo, di ba? Pero hindi mo na mapapatungtong sa skateboard ngayon, tol. Nabalian ako isang beses, that's enough. Kaya nga takot din ako sa injury. Isa sa prone sa injury. Oo. Tapos, tapilo, tuhod, yung alulod mo, yung kamay mo. Hindi lang yung pare, bagok sa ulo pare. Yung sa meron ako napanood pinaka-worst. Yung sa MTV dati,
yung pinapalabas ni isang skater din, Rob Dyrdek. Ano tawag doon? Yeah, May it tawag sounds doon like rub your dick. Hey, Rob Dyrdek. Ano yan pare? One of the most hated skater yan pare, si Rob Dyrdek. Kasi sell out daw yan. Magandang pangalan yun Rub your dick. Rub your dick. Welcome to segment namin na Rub your dick. Meron doon nakita ron tol yung pinapanood yung show niya, di ba? Tol, nabalian tol yung ganito, pumitik pabaliktad, men. Puta. Okay. Tapos bumalik ulit, tapos yung muscle niya rito, tol, parang nag-twist, parang pag i-ganito niya, umaangat yung muscle niya, man. Holy shit. Oh my God. Ano yun, minsan nag-invite siya ng mga sikat na artista dyan. Pagkat anong pangalan nung ano yun. Ang shoes Sikat na yun. Yeah, parang nakalimutan ko anong pangalan mo. One of the most hated siyang skater dahil siya daw yung pinaka-sellout. Pero hindi mo masisisi pare. Lahat naman tayo kailangan natin ng pera. Nagkataon yung sa kanya. Alam niya kung ano yung priorities niya. Gusto ko rin si Jason Dill. Yung daning skateboarder si Rune Glipbeck. Kilala mo? Kaibigan ni Ivan yun eh. Kaibigan ni Ivan yun? Yeah, nakatala yata sa Valos Miss. Si Ivan yata may mga skateboard from him. Longboards din. Nag-skateboard pa rin ba siya hanggang ngayon? Si Rune Glipbeck? Hindi ko matandaan tol eh. Ano yan, para sumigat yan dati nung lalo na sa mga Thrasher magazines. Ang pangalan? Rune Glipbeck. Chinese? Dane. Danish Chinese pare. What sounds like Dane o Chinese? Insert Tito Vic and Joey. Achiche. Ito yan, tol. Meron akong kakilala, taga Finland, di ba? Kaibigan siya ng pamilya ni JD, yung may-ari ng Platito. Pumunta sila dito sa Denmark. Nagtatanong siya, tol, paano sabihin on the other side? Sabi niya. Sabi ni JD sa kanya, po inensil. Diba? Sa Danish, po inensil. Tol, pag sabi niya, I swear, kala ko Chinese or Japanese sabi niya, punansil. Parang yung pagkakarinig ko. Kala ko Chinese. Punansil. Oh my God. Binigyan mo ng accent, it sounds much worse eh. Well, accents are funny. Totoo. Yes, game well. Pero nakakainis isipin. Japanese na Danish. Hindi ba nakakainis isipin minsan? No? Dahil sa circumstances ng buhay, no? Marami sa atin sa buong mundo, hindi natin nare-realize yung passion natin. Which is, parang piling kang passion, pare yan yung parang epoch ng evolution ng isang tao. Kung bakit doon mo makikita kung yung sinasabing potential ika nga. So, slave tayo sa mga capitalism, sa mga reklama. Yun na nga Pag nag-isip tayo, kailangan natin yung iPhone. Wala naman sila yung iPhone mo, alam mo yun. Clever changes, alam mo yun. Tapos slave ka kasi kailangan mo ng internet. Alam mo yun? Alam ko pare, weird yung... Sige pre. Yung alin? Nagkakahulihan tayo ng audio, no? Napansin ko lang. Hindi. Nag-ano ka pare? Actually, nagkahang ka. Hindi ko lang kung bakit. Pero okay lang yan. Pero ano kasi, parang feeling ko kasi, yung kumbaga kino-compensate ng buhay natin yung material na bagay sa mga bagay na hindi natin nakuha eh. Meron akong kilala tol. Top notch kang black belt karate ng Denmark. He was supposed to go to Japan para magturo. Parang nasa second dan na siya, parang ganun.
For some reason, nagtrabaho siya sa isang advertising company. Tapos, from advertising company, nagtrabaho siya sa government. Tapos, from government, nagtrabaho siya sa isang sikat na appliances na, na company. Naging regional manager siya. Tapos, naging regional manager din siya ng Egmont. Yung, ano yun pare, Jake, yung Egmont, ano siya, film publishing, yung mga Danish film, mga international film, concert, sila yung umahawak, mga magazines. Malaking company yun. Naging manager din siya ron. Na nakalimutan niya na yung passion niya. Tapos, siyempre, kumikita siya ng pera. Usually, lahat ng bagay, kumbaga binibili niya lang. Kotse, bagong TV. Kumbaga minsan na yung kunwari, yung certain conversation, yung surface level lang yung pwede mong makausap siya dahil mas malalim sa kanya pag pinag-usapan na yung karera niya. Pag pinag-uusapan yung tungkol sa pagiging yung position niya, yung pagiging ano ba tawag doon? May corporate, yun yung tawag doon, pagiging corporate niya. Doon medyo malalim yung conversation, pero pag sa mga ibang bagay, puro surface level lang. Dahil kumbaga parang nakalimutan niya na kung sino talaga siya. Kumbaga lagi nakakabit sa title niya yung ano yung trabaho niya. Kahit na nasa bahay lang siya. Kaya nga ako, hindi ako nagbibigay ng 100%. Sa mundo natin ngayon. Sa mundo natin ngayon, parang kasi may mga set na mga bagay na parang duskahada niya. Nadidistract ka talaga sa passion mo talaga. Hindi pa minsan, pero kung tipo ba may mga tao na hanap yung passion nila, hindi rin sila excessive sa bagay. So, lalo na mga artists, mga painters, mga musicians. Hindi naman lahat ng musicians mayaman eh. Totoo. Yeah. Pero they just live kung anong meron sila, di ba? Hindi naman parang hindi wala sila paalam kung anong uso ngayon, anong uso dyan. Pero talagang hindi nakakapagtaka kasi pag tinignan mo yung na parang nag-aano ka, lapit ka ba nung DJ? Hindi ka na marinig. Lahat kaya mong lahat kaya mong bilhin, basta-basta. Diba? Tapos parang lahat na ng mga bagay na meron ka, parang sa huli na nagiging wala na lang kwenta, nagiging boring, nagiging natural, normal para sa'yo. Diba? Yung kasi parang greatest mantra ng capitalism eh. He who has the most toys is the winner. Yung greatest mantra ng capitalism. Parang it doesn't matter, pero kung isipin natin tayo na mga wala, di ba? We need that shit. Di ba? We need that freedom, di ba? May ganyan ako minsan na naasar ako sa sarili ko. Yung alam mo yung feeling na the things that you own at the end of your life owns you. Alam mo parang nasa ibang lugar ka. Parang nagbakasyon ka, di ba? Imbis na naisip mo yung view, sa isip mo, baka may pumasok mo sa bahay namin, baka pag-uwi namin, empty na yung bahay namin. Yung pari mga gamit, yung ganun. May ganun kang worry, pare. Naisip ko na parang, bakit ganun yung isip ko? Dapat walang ganun. Alam mo yun? Yung parang, imbis na nai-enjoy mo yung mga bagay na nangyayari sa present, yung nag-worry ka kung ano nangyayari dahil sa mga material shit mo. Yung isipin mo, tayo gusto natin ng bahay na mas malaki. Tapos, at the end of the day, yung bahay na malaki na yan, ginagawa lang natin storage unit kasi bumibili lang tayo maraming shit doon natin, tinatambak lahat ng shit natin. Ayun, shoutout sa mga... Wala lang. Like and subscribe. Ano yun, tol? Like and subscribe. Shoutout sa sarili ko. Shoutout sa mga... Hoy, for you, shoutout sa sarili ko mga nag-iwan. Hindi, feeling ko lahat tayo guilty sa ganun. Kaya, from time to time, kuwari meron ako yung itch na bumili ng isang bagay. Ang ginagawa ko, nilalagay ko lang siya sa cart. Inaantay ko isang buwan kung meron pa rin akong itch na bilhin siya. So, para effective siya, hindi ko binibili. Ako rin, ganyan ako. Okay, wala nang size ko eh. So, di ba ikaw may? It wasn't meant for the me. Di ba? Okay lang. Pero pag bigay 72% plus 10% rabat pa, ay man ako, sign na yun, bili mo yan, bro. Message from God. 2 chill bull na yung binigay sa'yo. You gotta be an idiot to pass this by.
Di ba? Pero siyempre pag meron ka naman, why not? Pag mong gigipitin yung sarili mo, di ba? Pero yun nga rin yung yun nga rin yung minsan na parang missed opportunity sa buhay natin na pinapahalagahan natin yung mga bagay na kung tutusin. Pag nakuha na natin, we're off again to the next to the next race ka nga. Value, parang yung mga value. Yung mga value. Pare, kagaya na lang parang yung sabi nila pag sa corporate, kailangan mo ng structuring goals. Unang structure mo pare, kailangan ko umalis dito sa desk na to para lumipat sa isang desk na may position. Pagdating mo rin pare, pag nakuha mo yun, ang susunod mo namang i-aim, kailangan ko yung managerial position. Pag nakuha mo yan pare, gusto ko naman ng seat sa corporate. Pag nakuha mo yan, gusto ko maging shareholder. Pag nakuha mo yun, ito na yung panahon para maging CEO ako. Kung parang pataas yung bracket, naging CEO ka, kailangan na natin ng expansion, kailangan natin na i-franchise na yung business natin to another country. Yeah. Parang walang katapusan pre. Kumbaga parang ano ba talaga yung end goal nito, man? Kumbaga parang kaya ito na mga successful na tao, they're ruthless people din. Hindi mo pwedeng i-conquer ng gano'n yung business kung hindi ka ruthless. They'll eat you alive. Feeling ka naman parang nag-exist lang yan ngayon dahil pinoprotektahan sila ng sinasabing law of the land. Kung panahon to pare ng Viking tol, napansin ko marami kang kayamanan. Kakausapin ko lang yung kumpare. Alam mo ba, pag nasa mansion siya, dali natin lahat ng itak natin, pasok tayo ron, sabihin natin, papatayin natin asawa niya. Para ibigay niya lahat ng yaman niya, magbigay tayo ng isang aral, patayin natin yung panganay niyang anak para sabihin daw, we mean fucking business. Noong una panahon, ganun lang eh. Ngayon kasi protektado sila ng law of the land eh. Meron pa silang nilalabi nila na lahat ng rights namin is much more important than other people. Kumaga, yun lang naman yung pinagkaiba nun. Naging moderna yung law natin. Kaya mas marami silang bayag. Pero other than that, to be honest, sabihin natin si Mark Zuckerberg. Ikaw, Jake. Ikaw tsaka si Mark Zuckerberg. Magkita kayo in person, tapos sabihin ni Mark Zuckerberg, suntukan tayo. Mapawis lang, suntukan lang. Sino sa palagay mo mananalo sa inyong dalawa? Malaki yata siya. Pre-MMA Mark Zuckerberg eh. Pre-MMA Mark Zuckerberg. Hindi post-MMA eh. Hindi ko alam kung gano'n siya katangkad eh. Hindi ko alam kung gano'n siya kalaki. Maliit lang naman ako eh. Pero at the end of the day, kumagana meron ka ng idea kung ano talaga yung suntukan. Hawakan mo yung bayag niya pare. Wala, tapos na yung laban nun. Hindi na pag-uusapan sino na nangyay. Yung passion ko basta pag ako nasuntok, tumumba ako, kung ano madampot ko, pupugpo ko sa ulo mo. Yun na nga kumaga street fight yun eh. Kumaga street fight, pare, pag street fight, ang pinaka the best na gawin mo dyan is go away, pare. Pero, leave them. Kasi yun yung mga tao ng unang panahon, yun yung nung uso pa talaga yung ang mga bully sila yung bida nung unang panahon. Yun yung mga pinupukpok na mga libro. Kung meron kayo usapan na parang sa grass plane kayo, kaya sa real boxing ring, okay. Pero syempre, naranasan na rin natin yun. Lahat, di ba, sa kalasada na susuntukan. Hindi lang natin iniisip yung mga consequence natin na pwedeng mangyari. Ma-knockout mo ng isang tropa mo, mabagok, mamatay, ma-hospital, makoma, o ano. Di ba? Meron ka nakita, street fight, bigla nagkubad ng shorts. Puta, natangan ng laki, parang matapaks ka mo nun. Ayun, naalala ko pare yun yung Chinese si Vitali. Nilabas yung titi niya. Puta yan. Tapos away. Tapos si Vitali, pare, may elepante yung Andes. Meron yung Chinese, no? Si Vitali. Meron yung Chinese, pare, no? Meron yung pare yung Chinese. Tapos ang nangyari nun, magsuntukan sila. Nasuntok sa 3 beses. Sobrang inis niya, pare. Inubad niya t-shirt niya, tapos nilabas yung titi niya. Makbo yung Vitali yun. Okay nang ina yung unggoy na yun, man. Ano nga pala yan, look back of the week yan, si Vitali. Kulong na, pare. Yeah. Ha?
Nakakulong? Na-aresto sa Pilipinas eh. Pero i-deport daw eh. Hindi siya ikukulang. I-deport ulit. Fuck that Russian monkey. Si Vitali? Feeling ko naman kasi pare. Nasa Pinas? Yun din kasi yung yun din kasi yung Tapos nakulong, men. Sa Pinas? Nananarantado ng mga sikyo. Yeah, chong. Sinong Vitali ba sinasabi mo? Hindi si Klitschko, hindi boksingero. Hindi, si Vitali yung YouTuber. Yeah, yung makulit. Yeah, yung makulit. Yung Russian. Hindi mo nakita, nakulong tol, man. What the tatatakan ng ano yun? Ano yun? Yung deportation, man. I-deport na siya tapos banned siya sa banned din siya sa ibang Asian country. Persona ng persona non grata. Persona non grata, man. Pero feeling ko kasi patagal no, yan yung parang parang currency ng mundo ngayon. Yan din yung isang tao na na nakita niya yung passion niya pero kumbaga yung passion niya parang to reverse extreme ika nga. Hindi passion yun, chong. Wala na mapagkitaan ng pera yun. Wala nang followers yun. Ang tawag doon, desperation. Feeling ko kasi yung sinusunod niya yung mga PDF file yun mga yun, di ba? Yeah, totoo yun. And ito may sinusundan siyang yung nakulong din sa Korea si Johnny Somali. Hindi ko alala yun. Yan yung isa sa unang kupal sa sa Kick at saka sa Twitch, si Johnny Somali. Di ba meron din ganyan yung bata sa US? Yung lagi may bodyguard. Si forgot ko na pangalan nun, yung binugbog ng bodyguard yung tatay. Yeah. 6'9". I forgot ko na pangalan nitong Rang. 6'9". Hindi ko nga maintindihan yung kumaga naintindihan ko na ang comedy is subjectional. Pero yung kumbaga yung level ng prank, alam mo naman na never intended to be funny. Yung palalabasin mo na nakakatawa siya sa mga audience ko. Kumbaga naintindihan ko na ang tao pare, psychologically, mga deranged talaga tayo. Pero dito mo makikita na unhinged talaga lahat ng tao. Kumbaga nailalabas nila yung pagiging unhinged nila dahil hindi nakikita mga mukha nila. Kasi may fan pa rin sila eh. Diba? Parang di ko alam kung itong level of technology na meron tayo, parang ito ba isang gift o kumbaga parang curse. Pero feeling ko lang ito mga tao yung wala lang moral sa dignity. Alam mo kung bakit? Dahil naalala ko bigla sinabi ni Ryan Buddhism. One sin. Taoism. Ano daw? Yan. Tawa nun. Bigla ko naalala. Pero parang feeling ko naman yung moral, idealismo lang yan na kumbaga ibinigay sa atin para sa magkaroon tayo ng sinasabing maayos na civilization. Pero at the end of the day, parang dito kasi lumalabas yung Alam mo pare, yung sinasabi nilang the voice of the abyss. Yun yung idea pare, kunyari kunyari nasa edge ka ng isang rooftop, may bumubulong sa utak mo. Manong ka na. Mabilis lang yan. Hindi mo mararamdaman pagbagsak mo. Alam mo yung ganun mga boses. Yeah. O kaya yung aminin man o hindi ng ibang mga magulang, pag yung anak mo 3 oras nang umiiyak, may naglalaro sa isip mo, yagis ko kaya sa bintana. Voice of the abyss yan pare. Walang masama rin eh. Parte yun ng psyche natin. Kumaga ngayon na meron kang internet, hindi mo na kailangang i-filter yun man. Kumaga pwede kang mag-all out kasi pwede kang maging anonymous eh. Pwede mong ilabas yung pinaka-worst ng personality. Meron isang comic book pare, ang pangalan Cross. Try mo yan pare, isa sa pinaka disturbing na comic book na nabasa ko. Yung Cross pare, para siyang zombie apocalypse pero imbis na maging zombie ka,
lahat ng mga pinaka-worst na nakatago sa isip mo pare, lumalabas gawa ng virus na yun. Kumakain ng baby yung mga tao, tol. Puta, nag-engage sila sa necrophilia. Ano tol, ano yan? One of the most disturbing comic book na nabasa ko yun, yung Cross. Pero isa rin siya sa ano, parang pag tinitingnan ko, yun yung parang ano, yung katotohanan ng society natin yun nga yung sabi nila, ang pagiging tao raw very complicated kasi lahat daw tayo may capability to do the most honorable and parang ano ba tawag doon? Hindi na matulungin. Ano ba tawag doon? Yung altruistic na mga bagay. Pero at the same time, may capability rin tayong gumawa ng mga bagay na sobrang diabolical, man. Kumaga ang problema kasi dahil may morals tayo, pinifilter natin yan dahil inisip natin, society natin, hindi tanggap yung mga ganitong bagay. Yeah. Bigla pwede ka magtago sa ganito, pwede ko ilabas lahat ng kakupalan ko, man. Kaya nga may di ba? Dapat questionin mo sarili mo, di ba? Hindi man pwede mo ilabas, kailangan mo ba ilabas? Minsan nawawala ng common sense tao, man. Yun din, isa rin yung common sense. Wala na, parang feeling ko, holy shit, man. Where are the common sense right now? May siguro sa isip nila, pre. Kaya sila ganun. Dahil nandito ako sa virtual world na ang morality hindi nag-i-exist eh. So, wala rin akong identity. Pwede express yung sarili niya. Lahat naman tayo para may ganun, may mga voice of the abyss. May mga tao talaga may mga tao talagang psychotic. Totoo yan. May mga tao talagang, ano bang isa pang version ng psychotic? Yung iba yung sinasabi at iba yung iniisip. Pathological lang. Hindi pathological pare. May isang sociopathic. Kasi minsan tol kung sakaling sabi natin, unleash ka sa internet. Kasi anonymous ka. Sa sobrang sanay kang gawin mo sa internet kasi anonymous ka tol. Imposible hindi mo matangay sa real life mo pag biglang lumabas ka ng real life mo, di ba? Kaya siguro kakaroon ng mga Karen sa mga ganyan. Meron ako isang kasi dami na pwede ka magreklamo sa internet, wala nakakaalam sa'yo. Paglabas mo, nakakalimutan mo, hindi ka na anonymous, di ba? Sa feeling mo entitled ka pagdating mo sa labas. Tangina yan. Ibaban na yung pangalan na yun. Wala nang mag-aanak na ipapangalan Karen, pare. meron ako isang isi-share sa inyo. Ito, pre-internet era pa, pare. Ano ako nito? 14 years old. Dami nangyari ng 14 ka. Mga 40 years ago na yun. Nung mga panahon na ganun, para puro mga deranged ang kasama mo. Meron akong isang classmate na lagi siyang may dalang isang malaking jug na juice. Tapos, pinapainom niya lagi yung mga girls na classmate namin. Tapos, most of the time, nakikita ko siya, tumatawa siya. Yung nakaganon, tumatawa. Pero hindi ko alam kung ano yung behind that. So one time, nagkainom kami. This was parang third year high school na kami nito. Nag-inuman kami, tapos nung nalasing siya. Kumbaga nag-confide siya sa akin, parang sinabi niya na yung edits ko, pre. Nakasawsaw ko dun sa jug ko. Pinapainom ko sa kanila. Well, isipin mo 15 kami nito. Imagine mo pare gan. Ano to, isa to sa parang one of the most deranged na narinig ko nung. Meron pa ako isang classmate. Pangalanan mo nga to? Pangalanan mo nga to? Hindi, wag. Facebook. Kalis naman to pare. Pumunta kami ng party sa tropa namin. Tapos tong tropa namin kasi parang out of town yung parents niya. So natrash yung bahay nila.
Tapos nung kinabukasan, pagbalik niya, sabi niya, nabasag yung mesa, yung TV, hindi na umaandar. Tapos may mga pictures na nawawala, mga old photos. So one time, nakitulog ako sa kanila. Sabi niya sa akin, hindi ko to pinapakita kahit kanina. Pero, kung ganun, sa'yo ito papakita. Pagbukas niya pare sa ano, yung meron siyang parang secret compartment sa kwarto niya. Iba't ibang photo pare na iba't ibang pamilya, may black and white. May photo, may photo sa bakasyon. Diba, ano, parang ano ba? Parang psycho. Kasi, ito yung mga bagay na hindi naisip ng mga tao na importante sa buhay nila. Na meron ako. Ito yung bagay na importante sa buhay nila, yung memories nila na meron ako. Kinuha niya sa ibang bahay yun? Yun. Oh, iba't ibang bahay pare. Iba't ibang picture. Siguro meron siya around 37 different photos. Puta, psychotic yun. Hindi ba si Ted Bundy yan? Kinukulekta niya lang pare. Kinukulekta? That's more like a trophy, motherfucker. Oo, trophy. Yun na nga. Trophy ng mga ano yun, mga killer. Sabi ko nga tol, tayo mga tao, may capability tayo to do great things. Eh. May capability rin tayo to do a lot of diabolical things. Para. Oh shit, man. Kaya nga feeling ko yung internet, kumbaga sinementado pa ng internet na hindi ka naman makikita ng kahit na sino eh. Pwede mo sabihin kahit anong gusto mo sabihin. Pwede mong hindi i-filter yung Meron nakita yung wag mo nang i-search sa internet. Kaya ako curious ako, i-search ko. May sinearch ako, one priest, one nun. That was fucking disgusting. Title pa lang pre. Parang alam ko pupunta ta. Title pa lang, anak yun sa Kristan na eh. I wish I didn't see that shit, man. That was a fucking big mistake. Inabutan nyo ba ng pare yung ano ba yung unang version ng internet? Ano ba tawag doon? DSL? Hindi. DSL ba yun? Yung umiingay yung telepono? Yeah. Ayan. Inabutan nyo ba yun? Ayan. Yung dial up pare. Pagka manonood ka gusto mong makakita ng pornographic pictures, aantay mo yung yung tol nagjaja ko lang ano. Tapos habang umababa yung ayun na. Pagbuo daw ng picture pare. Tol, lalabasan na sana ako. Kaso nung nabuo yung picture, may ako din na picture. Na-discover mo bakla ka. Pag nagjajakol ka, anong muscle ang lagi mong ginagamit? Maganda tanong yan ah. Hindi naman forearm. Wrist? Puro wrist? Ikaw, Jay, ano sagot mo? Ano yun? Parang na-choppy ka eh. Ano yung tanong mo? Pag nagjajakol ka, anong muscle mo ang lagi mong ginagamit? Muscle? Hindi ba ito? Hindi yan, Chong. Alam mo kung anong muscle lagi mong ginagamit? Yung muscle mo sa leeg kasi tinitingin mo kami lang ng tao. Alert ka lagi. Totoo yan, no? Nag-alert, di ba? Kaya paglabas mo ng toilet, ganyan ka eh. Parang yung ba yung galit, no? Ano ba? Yeah? Batak na batak yung batak mo sa leg. Si Jake, may ano raw siya, may treating preparation pa raw siya eh. Kailangan daw yung pH ng lotion tama. Tapos may lighting. Tapos yung mga picture nila Mama Mary binabaliktad niya.
God is watching me, not today. Yung mga pinapaikot ng mga Mama Mary. Sabi ko na nga ba, ito yung passion namin, mag-jolo. Ang inang yun, kwentuhan ko, naging kwentuhang Jackal. Original eye touch. Meron akong napanood na documentary pare. Passionate talaga tong babae na to. Itong babae na to, dati siyang prostitute. Tapos, nakipag-usap siya sa Netherlands eh. Nakipag-usap siya sa isang NGO ng Netherlands na kung saan sinabi niya na ang mga disabled, kailangan din nila ng sexual release. Sabi niya, ino-offer niya yung services niya para doon. Yun yung passion niya pare. Magbigay ng sexual release para sa mga disabled na tao. So, nakita ko parang fascinating yun. Parang wala kayong comment ah. Parang nawalan kayo ng comment bigla. Inisip ko lang kasi tal minsan, di ba naman sa akin may katulad pang let's just say siya, no? Stephen Hawking, di ba? Hello? Para malalaman ko na nabasan niya siya, yung itsura niya mukhang nilabasan na. Hindi mo alam eh. Hindi parang, naalala ko na yung sabi ng babae, hindi naman kailangan ng penetration. Sabi niya gano'n. Masturbation is enough. Basta meron siyang yung talagang bedridden na lalaki. Tapos, kung minamasturbate niya, parang yun yung parang napaka-disturbing na sound na narinig ka. Parang siyang mix ng pleasure and torture at the same. Hindi mo alam kung masarap o masakit, no? Pero para sa akin yan, parang napassionate lang ako kasi. Kumbaga, sa Netherlands, yung open-mindedness nila sa mga ganung bagay, parang lahat ng tao may mga needs. Hindi ibig sabihin ng disabled ka, wala kang sexual need. Kasi doon niya talaga pinocus, pre. Nakalimutan ko ng pangalan ng company niya. Sikat na sikat yung company niya. Ang booking nun. Malamang tol. Pwede silang pumunta o pwede ka pumunta sa center nila. Nag-offer pa sila pare ng special. Diba dito may special kang booth na susundo sa'yo? Yeah. Yung website nila meron gano'n. Kung gusto mong pumunta, susunduin ka ng booth namin. Like traffic. Yeah. Parang gano'n ba? Chatted rin sila pabalik. Pero ano yun? Parang ang nagbabayad government. Pero na pagdating, no? Kasi pang jello na yung tuhod mo pag uwi mo. Pero nakaka-passionate lang na may mga taong kahit ano namang bagay. Basta passionate ka talaga sa isang bagay. Siguro nung bata siya talagang sexually active na siya. Yun talaga yung passion niya maging sexually active. Ano nangyari kay Jake na wala si Jake, man? Hindi ko alam eh. Pero yun nga, meron pa isang babae, no? Yung speaking about yung pagiging sexually active. Yung babae, ano to pare? Early days ng podcast era. Ang nangyari is na-diagnose siya ng cancer. Tapos, nung sinabing ito na yung taning ng buhay mo, yung asawa niya pare, hiniwalayan niya. Kasi sabi niya, never pa raw niya na-experience yung magkaroon ng iba't ibang sexual partners. Ang ginawa niya pare, hiniwalay niya asawa niya, nag-try siyang makipag-hook up kung kani-kanino, tapos pinadcast nila. Yeah. I forgot kung anong, nakalimutan ko anong title nung podcast yun. Pero Ted, parang early 2018, 2019 na podcast. Top cold. Pero pag pinapakinggan mo siya, pre, kasi siya, sa perspektibo siya ng babae. So, iisipin mo na lahat ng mga naging sexual partner niya, special kasi
parang yun yung parang last time na pwede sila magsama. Yun lagi yung parang setup. Ay, Tapos ang paliwanag niya, babae may sakit. So, hiniwalayan niya yung asawa niya lalaki para makapag-sex siya kung kanino. Kaya, to have multiple sex partners para ma-experience niya yung kumbaga. Yeah. Bakit may tanning na ba siya? May tanning na siya, pare. Okay. Hindi, pero ang paliwanag niya kasi, yung sex life nilang ng asawa niya, hindi na raw ganun ka okay. Parang, kumbaga para sa kanya, parang wala nang connection, ganun. Wala ring excitement. So, nung nagkasakit siya, dinivorce niya, tapos parang yung last days of her life, siguro naka-commit siya ng around 180 people, sexual partners. Okay. Super puta today. Nung una rin may ganun akong idea, pero nung pinakinggan ko yung pod niya, parang choice kasi siya, perspektibo ng babae. Yes, pero choice niya yun sa sarili niya, Chong. Yun ang gusto niya gawin, di ba? Yun ang gusto niya ma-experience eh. Siguro yun yung ayaw niya maging regret sa deathbed niya na, ito lang yung hindi ko ginawang paraan, di ba? Malamang. Maybe kasama sa bucket list na yun, di ba? May mga ganun talaga, para. Respect to that, di ba? Yun ang gusto mo, di ba? May mga tao talaga na yun yung passion nila. Meron nga akong napanood na super bukake, parang 1,000 men. Putang ina naman nun. Super. Pero yun yung niya, pare, yun yung parang parang passion project nila. Super bukake yan. After ng work mo, may kupal ka na. Sabi nga ni Russell Peters kaya ayaw kitang halikan at makipag-sex. Alam mo yung pagka nagtrabaho ka sa opisina, tapos pag uwi mo ng bahay, masakit yung paa mo, pagtanggal mo na sa paa. Di ba si Russell Peters ang naging girlfriend niya, napangasawa niya, parang porn star. Forgot anong pangalan. Hindi ko alam kasi yung una niya napangasawa, South American Latina, alam ko. May anak sila nun. Tapos hiniwalay niya yun Meron siyang na naging girlfriend na porn star, alam ka. Okay. Yeah. Hindi ko alam kung paano magkaroon ng girlfriend na porn star. Sabi ng girlfriend, escapabay no. Luchen ka. Okay. Pero parang feeling ko parang pagtanggap it comes with age. Kumbaga parang may mga tao talaga na kaya nilang ihiwalay yung professional life nila sa personal. Yeah. Alam mo yun? Hello. Siguro wala pa tayo sa edad na yan. Hello. Na si Jake, hindi natin siya marinig. Salita ka, pre. Hindi ka na naman namin marinig. Paano mo siya nakikita? Hello? Hindi mo siya nakita? Nay. Wala siyang audio Ayun. Ayan. Isa pa. Nakamute wala pa rin. Hello! Ayun na. Hello! Nakamute yung niya. Hindi rin kita Yun. Isa pa. Hello, ladies and gents. Ano na ba? Usapang tikol pa rin ba? Okay na. At nagbabalik si Jake. So far, yeah. In-extend lang namin yung pare, yung passion from tikol to passion na makipag-totnaan ko kanino. Hindi ko ba narinig si Jake? Hindi mo marinig si Jake? Pag chichira ko dito, yung mic niya nakamute. Talaga? Yeah. Wala. Itutok mo sa mo sa ni Jake, sa camera ni Jake, pindutin mo yung mute. Ayan, narinig kita actually. Andali. Nakamute ka nga, pre. Hindi ko alam bakit. Hindi ko alam ano. Baka papasok siya ulit. Pagbalik ni Jake, sign up niya na tayo. 1 hour, 19 minutes.
Pero habang inaantay natin si Jake, so yun nga, no? Feeling ko kasi, yun din siguro yung parang isang drive ng society natin, no? Di ba nung unang panahon, sinabi nila na kaya tayo gumagawa ng robot para yung mga measly manual labor na kumbaga parang nauubos yung oras nyo. Sila nagagawa para kayo pwede nyo nang habulin yung passion nyo. Puta, meron na tayong robot. Asan eh? Yung total, medyo miscommunication. Hindi naman yung sinabi na, pag hinabol yung passion nyo, wala kayong bayad, Yun na nga no? Parang pagpipingin mo nga, parang kaya lang naman may power yung pera dahil naniniwala tayo na may value yung pera. Nandun papel lang yun. Ayun na. May boses na. Yung value na naman yan. Narinig ko yung value na naman, pre. Sinabi ko na to dati nung pinalawanan ko to kay Jake, nalito rin ako. Ano yan? Yung value ng mga value kasi. So Jake, do you want to sign us out or mag-extend pa tayo? Hello? Hello, narinig ka namin. Hello, I'm back. I'm black. Sabi ko kay, pagbalik ni Jake, sign out niya na tayo. Yung pangalan Jake ay sayote. Alam mo sa English yan? Hindi ba cockroach? Sayote? Ano nga ba sayote? Sa English? For uses. Sayote? 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 Ano nga ba yung sayote sa English? Do you have for uses? Naka-isang oras na ba tayo? Well, 1 hour and 21 minute mark. No way. Ang tagal din pala natin, no? Ang bilis 45 ka lang. Ang bilis eh. Parang, kasi nasing... All 45 minutes, usapang jakol lang eh. Diba? Pero Yung world record, 45 minutes, usapang jakol lang. Oh my God. Pag ako tayo nakita ko kayo sa Reels. Pangalan daw niya Jake Cole. Sa aking tita niya si Gina. Gina Cole? Si Gina Cole? So paano Jake? How do you want to sign us out? Guys, salamat sa manonood ng aming podcast in the future. At pasensya na, meron lang kaming technical difficulties as always. Yeah. Pero as always, yeah. Next pod, dadayo ang mga taga-syudad sa probinsya. Uy, masaya to. Meron ako mga pechay para sa mga tropa. Si Kuya Kai mayroong mga whiskey para sa mga tropa. At si Kuya Ryan ay magdadala ng napakalupit, napakapula, namumula, malambot na laman. Ay, alam ko na, Jake. Hindi prostitute to. Hindi prostitute to. Okay. Ipapatin ko siya pinatikim ko kay Kaimen. Brontosaurus. Jed. Brontosaurus? Parang tunog sakit yan Hindi ba sakit yun? Yun yung tumutubo. Bronchitis naman yung mata mo, tol. Bronchitis ba yan? Tol, Brontosaurus to. Alam mo yung nung bata pa si San Gohan, yung hinihiwa niya yung dinosaur na, yung buntot ng dinosaur, tapos ginigrill niya. Ganun yun. Pocha. Pwede. Anong gusto nyong lutuin ko para sa inyo pagdating nyo? Taka na, kami na lang makikikain, magreklamo pa kami. Pre. Ano na lang, asin. Okay na yan? Ipagpatay mo kami ng sa okra, no? Ipagpatay mo kami ng kapitbahay, pre. Diba sa Pilipinas, ipagpapatay ko kayo ng manok. Pagpatay mo kami ng kapitbahay, pre. Like, subscribe, Hindi namin ginagawa yan at allegedly lang tong mga... Allegedly. Like and subscribe. Pero kita-kita again sa pinakamalupit, pinakamagulo, number 1 podcast in Denmark, nag-iisa, the OG. Gusto lang namin sabihin
Sa mga tao sa Pilipinas, huwag kayong magpapadala sa init ng ulo nyo kasi walang mangyayari. Wala kayong mapapala. Kung mapapag-usapan naman, pag-usapan na lang. Kung pwede naman sabihin, oy, pasensya na. Hindi naman mapabawasan pagkalalaki nyo rin eh. Kumaga parang ano eh. Mas malaking damage pag nabaril kayo tapos pag nakabaril kayo, nakulong kayo. So relax lang, chill. Maging vegan kayo, kumain kayo maraming pechay gaya ni Kuya Jake at saka ni Kuya Kai. At pag hindi pa kayo naging chill, ewan ko na lang. Palagi yung happy. Anong goodbye pare ng Kuya Kai? Yeah. Do not share. Eat a Snickers. Huwag mainis. Mahal ang patis. Okay? Is out. Kwentuhan is out. See you guys in the next pod, yo.